So sa tumitinding sigalot ngayon ng Pilipinas laban po sa China na sinasabi nga po ng iba na pwedeng mangyari ang ikatlong digmaang pandaigdigan simula po dito mismo sa Pilipinas laban po sa China. Ngayon mga sangkay, sa kabila po ng mga matitinding aksyon ng China, si Bongbong Marcos inangasan palalo itong China. Well, tingnan po natin ang balitang ito. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanunood ngayon. So ito pag-usapan po natin mga sangkay, itong bago na namang aksyon ni President Bongbong Marcos against China. Hindi ko na kailangan ulit-ulitin pa mga sangkay, ang China ay talagang namang agresibo laban sa Pilipinas ngayon at talagang may gusto po silang mangyari dyan sa West Philippine Sea na gusto po nila i-occupy ang lahat ng lugar na yan, mga sangkay. Pag-usapan natin yan. Pero bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa mga nanonood dito sa YouTube, madali lamang po yan, mga sangkay. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, okay? Mismong video na to, check nyo. May subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo. Tapos pindutin nyo rin po yung bell at pindutin nyo po yung all. Okay? Sa mga nanonood sa Facebook, huwag nyo rin po limutan, okay, na i-follow ang ating Facebook page. Ngayon, eto na guys. Eto na, mga sangkay, ang balita. Pagpapalakas ng maritime security, ipinag-utos na ni Pangulong Marcos. Ayon po dito sa balitang ito. Tingnan po natin, mga sangkay, kasi alam nyo, maghanda lang po talaga tayo mga Pilipino. Hindi naman sa tinatakot ko kayo, mga sangkay, pero ito po yung realidad. Actually, hindi lang naman po sa Pilipinas, kundi maging pa ang ibang mga bansa like sa Europe kasi maraming potensyal na makapaggawa ng isang hakbang na magpupush na mangyari itong ikatlong digmaang pandaigdigan na magiging isang nuclear war. Okay? Ngayon, ito ang balita, mga sangkay. Kambyo tayo sa ibang balita. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang seguridad sa ating karagatan. Kasunod yan ang pinakahuling pagharang at pambobomba ng tubig ng China sa ating resupply vessel sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Asok! Dahil patuloy na humaharap ang bansa sa mga seryosong hamon sa ating mga teritoryo at banta sa kaligtasan ng mga mangingisda at bantay dagat, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalakas sa ating maritime security. Alam nyo mga sangkay kung noon pa yung ginawa? Mga naunang presidente pa. After Ferdinand Marcos, yung mga sumunod. Kasi nung panahon ni Marcos, ang buong area niyan, mga sangkay, bantay sarado. Yung sakop po ng tinatawag na exclusive economic zone, lalong-lalo na po sa Spratly Islands, Kalayaan, mga sangkay. Lahat ng yan, mga bantay sarado. So, wala po gaano nakakapasok. Wala po talaga, sarado. Pero mga sangkay, after kasi Marcos, nagkaroon po ng maraming kudita. Okay? So, ang nangyari, mga sangkay, ayun na. Sa napakaraming kudita, boom, ginamit po yung mga sundalo na nagbabantay dyan, mga sangkay, sa mga kung ano-anong kalokohan ng mga politiko. So, naging busy po sila. So, pagdating ng 1995, nagulat na lamang po yung mga kasundaluhan at maging gobyerno natin. Panahon na po ata ito ni Ramos. Nagulat na lamang po ang lahat dahil nga po, may Vietnam nang napakaraming nakuha ng mga isla. May China, mga sangkay. So, dumami ng dumami. Actually, mas malawak pa po yung sa atin dyan before eh. So, ngayon, mga sangkay, ito na lang ang natitira sa atin, itong tinatawag na exclusive economic zone ng ating bansa. Kaya nga lang, dahil hindi po tayo ready, mas madali pong napasok nitong China. Ngayon, ito ang balita. Itong ginagawa ni Bongbong Marcos kung noon pa, mga sangkay, okay sana. Pero ngayon, medyo tagilid po tayo dito at pwedeng maglikha ito ng mas malaking problema. Kaya nga lang, mga sangkay, no choice din po tayo. Alangan naman, ipamigay na lang po natin yan. Iginiit ng Pangulo ang kahalagahan nito sa kanyang paglagda sa Executive Order No. 57. Sa ilalim nito, ipinag-utos ni PBBM ang pagpapatibay sa maritime domain at awareness, kabilang ang lahat ng maritime-related activities, infrastruktura,
mga tauhan at mga vessel o barko. So, ano to? Full force na gagawin. Talagang kailangan mga sangkay maisakatuparan to. Kaya nga lang, ewan ko lang ha. Kasi ngayon, aggressive ang China. No? Agresibo. At handa nga po makipag-anuhan makipagbakbakan laban sa Amerika. Actually, ang kalaban talaga nila dyan, Amerika. No, hindi naman talaga tayo kasali dyan, mga sangkay. Kaya nga lang, naiipit din po tayo dahil sa West Philippine Sea. Mas palalakasin din ang pagprotekta at pangangalaga sa marine asset, maritime practice, territorial integrity at coastal peace and order sa mga sakop nating teritoryo. Ayon sa Pangulo, mahalaga ito para matugunan ang mga issue sa pambansang seguridad. Sabi ko nga mga sangkay, kung noon pa po ito ginawa, ayos na ayos. Yung tipong hindi pa nakapasok yung Vietnam, hindi pa nakapasok yung China. Pero ngayon mga sangkay, hindi ko alam paano po yan paano po isasakatuparan yan, i-implement mga sangkay. Aggressive ang China Soberanya, karapatan at maritime jurisdiction. Para magawa yan, binuo ang National Maritime Council na dating National Coast Watch Council. Pamumunuan ito ng Executive Secretary Lucas Bersamin. Kabilang sa mga miyembro nito ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na ang National Security Advisor, Solicitor General at Director General ng National Intelligence Coordinating Para siyang magiging magiging ala Prime Minister itong Executive Secretary. Agency. Tungkulin ng Council na gumawa ng mga polisiya at strategiya para matiyak ang koordinasyon at epektibong plano pagdating sa maritime security at domain awareness. Ang Secretariat ng Council ay tatawagin namang Presidential Office for Maritime Concerns, habang ang National Coast Watch Center ay tatawaging National Maritime Center o NMC. Bukod sa mga miyembro ng Council, inatasan din ang iba pang ahensya ng gobyerno na maging supporting agencies. Kabilang dyan ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ito yung mga support agencies. Samantala, ang National Task Force for the West Philippine Sea ay magiging attached agency na ng NMC. Tatanggap ito ng policy guidance mula sa Pangulo sa pamamagitan ng NMC. Nilagdaan ng Pangulo ang kautusan higit 1 linggo matapos ang pang-water cannon ng China Coast Guard sa ating resupply vessel na Onaiza May 4. Ewan ko, mga sangkay, kayo ba? Tingin nyo, itong bagong strategy nila ngayon, bagong sistema na ginawa ng presidente natin, na sinasabing magpapalakas daw po ito sa seguridad sa karagatan. Tingin nyo mga sangkay, ito ay uubra kaya? Now that we fully understand and we clearly see ano ang ginagawa ng China ngayon sa ating mga kasundaluhan, ano ang ginagawa ngayon ng China sa ating yung mga nagbabantay dyan sa West Philippine Sea, sa sakop po ng Exclusive Economic Zone. Kaya ako mga sangkay, ako pinagdadasal ko na lang na sana hindi talaga tayo umabot sa punto na magkakaroon na mas malaki pang problema dahil naku po, malaking gulo yan kapag hindi nagkaayos tong dalawang to, itong Pilipinas at China, hindi nagkasundo, hindi nag-usap, kagaya po ng nangyayari sa Ukraine at Russia. Diba? Habang papunta ito sa Ayungin Shoal para maghatid ng supply sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Para sa dating Defense Secretary na si Orlando Mercado, nararapat lang ang ginawang hakbang ni Pangulong Marcos. Tama ang ginagawa ng Pangulo na palakasin dapat at ayusin, mag-coordinate ang iba't ibang mga ahensya natin na kung kanino nakasalalay ang proteksyon ng ating mga karagatan. That is a legal responsibility that should be supported by the people. Pero hindi kaya ito lalong magpalala sa tensyon sa West Philippine Sea? That's my question. Yun ang kanina ko pang iniisip, mga sangkay. Hindi kaya lalo tayong magkaroon ng problema dyan. Kasi naghigpit Kumbaga, aanuhin natin yan May kipagbalyahan tayo. So, hindi kaya magpalala ito sa tensyon.
Alam niyo itong China, mga sangkay, tayo lang naman po ang ginaganyan eh. Hindi nila maganyan yung Vietnam. Yung Vietnam, sobrang lawak po ng kinuha. Yung kanilang exclusive economic zone, sakop pa nga po tayo eh. Yung EEZ natin, sakop po ng EEZ nitong Vietnam. Pati yung sa China. Ganon din ang China. Medyo magulo po talaga kasi ang China, 90% gusto nilang pag-ariin yung West Philippine Sea. Yung Vietnam naman, nasa mga siguro nasa 88%. Yung tayo mga sangkay, mga nasa 20% or 15% lamang po. Kung di ako nagkakamali. Tayo lang ginaganyan ng China kasi alam nilang wala tayong kapasidad eh. Kasi late po tayo nag-improve. Late po tayo nag-innovate sa ating sandatahan. Hanggang ngayon, inaayos pa. Pero Vietnam, di nila magawa yan. Papalagan sila eh. Ang Vietnam, lumalaban talaga yan, mga sangkay. Wala naman nagpapalala ng tensyon o wala naman naghahanap ng away sa West Philippine Sea kundi ang Chinese government. Hindi lang nila sinusunod yung decision dahil hindi nila gusto yung decision. Yun yung nagbibigay sa atin ng legal means. We have to develop our capability. Ngayon, hindi naman tayo naghahanap ng away. Kailangan ipasa ng National Maritime Council kay Pangulong Marcos ang mabubuo nilang rekomendasyon bago matapos ang buwan ng Mayo. Okay. So, para sa inyo mga sangka, ito ba ay makakatulong? Ito ulit ang tanong ko. Kayo na mismong sumagot. Tingin nyo ba itong bagong sistema ngayon na ginawa ng gobyerno natin makakatulong sa Pilipinas para sa kapayapaan ng ating bansa? O yan po ay magpapalala sa sitwasyon at pwedeng umabot tayo sa digmaan? Comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel, guys. Ayan po. Sangkay Revelation, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Okay, ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.